Mapulos, Rapito, habulin ng dalawang yon. Sige po. Dito na tayo, Ginoong Ibarra. Kailangan na natin makataas dito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Tayo magpalit ng ating kasuotan. At bakit naman? Para pagkamalan nila akong si Ginoong Ibarra. Nasaan ang dalawang yon? Sigurado, hindi pa nakakalayo yun. Bilisan natin, Ginoong Ibarra. Kailangan na natin makatakas. Nauubos Yes. na ang ating oras. Yes, mag-iingat ka. Naroon si Senyor Ibarra papunta ng bangka. Bilisan natin, Ginoong Ibarra. Dala natin, Ginoong Ibarra. Tulak na natin tong bangka. Sabay ka na, Ginoong Ibarra, at magtago ka sa ilalim ng palang. Paano kaya, yes? Ako nang bahala sa aking sarili. Mapulos, Rapito, Fuego! Akala mo siguro hindi kami asintado, Senyor Ibarra. Buenos dias a todos estudes, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng ating makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan ay malalagos tayo sa mga palayan. Nangyari man ay walang maayos na lawas sa lupain nito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang sinuman ang nakaisip nito. Bukas ng bagong ilog mula sa kanal. Sarhan ang dating ilog Pasig. Ngunit Ginong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang ipababayad sa mga manggagawa? Hindi na kailangan Don Custodio. Mga pangkat ng bilanggo ang gagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mga mamamayan na magtrabaho. Bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang may dudulot niyan. Anong paguluhan? Oh, Basilio! Oh, Kapitan! Kumusta nga pala yung binubuo ninyong Akademya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, Kapitan. Nakahanda na rin po ang mga guro at mga paaral ang gagamitin. Mukhang hindi matutuloy iyan. Hindi ba tutol si Padre Sibayla? Ngunit, naregalawan namin ng dalawang kabayo pasal ng general at nangako siyang tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambag ang bawat isa sa amin at ang makakalitan ay bibigay namin sa mga yamang makakaya. Mabuti naman kung ganoon. Sana maging matagumpay ang inyong mga plan. O paano? Mauna na ako sa taas at may kailangan pa akong gawin. Sige po, Kapitan. Hindi na yung nagkakatuwaan niya, kayo dyan. Pwede ba akong sumali?
Ayos lang po, Senior Simon. Ikagagalak pa namin. Bueno, baka gusto niyo akong samahan uminom ng serbesa doon. Tayo uminom. Maraming salamat, Ginoo. Kubalit, hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom. Sabi ni Padre Gamora, di masama raw kung puro tubig lamang ang iniinom. Kabatid mo rin kay Padre Gamora na kung tubig lang ang iniinom niya kaysa sa alak, mas ikabubuti pa ng lahat. Alam naman namin na tamak sa amin mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila naman ay apoy. Alam naman namin na lahat ng pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kaya naman nangyayari kababalagan ito. Ito'y hindi kababalaghan, Senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, bago na. Bakit? Parang napakatapang mong sumagot kay Senior Simon. Halos kinakatakutan ko. Parang namumukhaan ko ang taong iyon. Siya ang tayomangging kardinal, matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ganun ba? Mawalang galang na po, Kapitan. Ngunit, nalalaman niyo ba kung saan badang lawa na namatay ang isang ginoong nagngangalang Ibarra? Ibarra? O Ibarra nga ba yun? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Siya nga ba? Ngunit, nasaan na nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal. Mabulos! Rapito! Fuego! Akala mo siguro hindi kami asintado, Senyor Ibarra. At ngayon, 13 taon na ang nakakalipas simula nang mangyari iyon. Kung gawin, Kapitan, ang kanyang bangkay ay Nakasama sa libing ng kanyang ama. Hindi ba't isa rin siyang filibustero? yan ang tinatawag ng murang paglilibing. Tama ba, Padre Gamora? Sadyang hindi magkakaroon ng marangal na libingan yung mga filibustero katulad nila. Alam mo anak, sa susunod mong karawan, maaari ka nang magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Telesporo, mabuti at nandito ka. Magandang hapon po, Andres. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo na magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi niyo po bang magbabayad ako ng sarili kong renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo sa pagbabayad ng buwis nitong nakaraang 13 taon. Ngunit nililimusan ko ang mga pulubi upang hindi na sila mamerwisyo at ngayon ayaw kong magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Ito'y naiba dahil sa iyong binabayad. Ibig sabihin lamang nito, wala kang karapatan sa iyong lupain. Dati malit na ang halaga lamang iyan. Ngayong 200 piso na, abay napakalaki naman. Akin ang lupang ito. Hindi! Sa korporasyon! Lalaban ako! Huli niyan at gawing kawal. ₱100 ang hinihingi ng aming kapitan. Kung hindi ay, mamamatay ang iyong kapatid. Matagal na rin ang huling punta ko rito at sariwa pa rin ang lahat sa aking isipan na parang kailan lang ang sakit na aking sinapit. Ginoo, maaari ba kitang tulungan? Anong ginagawa mo sa kagubatang ito? Kung inyo pong magugunita, 13 taon na rin po ang nakakalipas mula nung una tayong nagkakilala sa mismong puok na ito. At tandang-tanda ko rin na ikaw ang nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo?
Isang taong tinalagay kong dakila at isang taong ang akala ng lahat maliban sa akin na patay na. Ang kamatayan ay labis kong idinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Lihim na pwede mong ikapahamak. Di mo ba naisip yun? At sa iyong nalaman, pwede kang masawi sa aking mga kamay. Totoong naparito ako, 13 taon na nakararaan, upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino sa mga mapangapi. At ngayon, ako ay nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubhang maisip na ang naiwang lason sa lipon ay lubhang kumalat. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinakikinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ito ang wikang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang malaking pagkakamali, kailanman hindi magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating pagkatao at karapatan. Mali ang iyong iniisip, Ginoong Simon. At ano? Anong mapapala mo pag ikay nakapagtapos? Makikita mo ba na malaya ang iyong bayan? Hahayaan mo na lang bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Ngunit anong gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante, walang-wala sa buhay. At anong gusto mong gawin ko? Pukayin ko ang bangkay ng aking magulang at hiharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sinong mga Kastila? At ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung ibubunyag mo ay ikasasawi ko. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo ko pabagsakin ang pamahalaan, Basilio. Pag-iisipan ko, Ginoong Simon. Mamamatay ang mahihina. Matitira ang malalakas. Konting pagtitiis na lang. Malapit na ako magtagumpay. Huwag niyong pahintulutan yan, Gobernador, General. Ang mga batang namumuno dito ay mga binatang radikal ang pananalig. Si Sagana ay mabuting estudyante. Sa tingin ko, dapat pagbigyan ang mga estudyante. Ano sa iyong palagay, Simon? Alalahanin mo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobres estudiantes. Oh, Quiroga, kamusta? Senyor Simon, mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa mga opisyal na humihingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila para hindi ka maabala. Pero Senyor Simon, mahirap. Madaming may utang sa akin. Pero di ko sila masingil dahil wala sila bigay resibo. Kaya di ko masingil. Edi ilapit mo sila sa akin. At siya pala, Quiroga, meron pala akong ipapapasok sa'yo na ilang kahon ng baril at pulbura. Itago mo sila sa ilalim ng kawali. Mahirap yun, Senyor Simon, dahil delikado yun. Matakot. Bahala sa'yo. Naunawaan mo ba? O siya, ikaw bahala sa akin na. Basta, di ako sasabi yan. Ay nako, si Dante. Nahuli na naman ang kanyang asawa. Hoy! Akin ang lupain na ito! Sandali lang. Wag po. Wag po. Wag. Mawa kayo.
sadyang wala ng modo ang mga kabataan ngayon. Paumanhin, Ginoo, di ba't ikaw ang dahilan kung ba't nabigo ang plano namin na magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila? Oo, ako nga. At dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ang 40 wika sa ating bansa? Mas lalo lang tayong hindi magkakaintindihan yan. Ngunit, Ginoo, sa paglaganap ng Wikang Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mong ito, mauudot ang pag-unlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak niyong gawin? Patayin ang iyong mga katauhan at ipaubaya ang iyong mga utak sa ibang isip? Lalo lang kayong magiging pilay at pipi. Ano pong ibig niyong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag yan ay ilalis, wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang iyong pag-iisip, mananatili kayo nakagapos sa Espanya at wala ng kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. Oh, Ginoong Simon, naparito ka. Kamusta na pala si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso. Wala na rin siyang ganang kumain. Tuluyan ng kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Teka lang, anong sadya mo dito, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kinabukasan mo o ang kamatayan mo. Sa panig ng unaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Yan ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo na magdesisyon. Sa loob lamang ng 1 oras, magkakaroon ng himagsikan. Bukas, wala ng universidad, wala ng mag-aaral, at wala na magpapahirap. Ngunit ang himagsikan ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lamang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan lamang ang pag-asa, ngunit ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at pangsariling katauhan. Nakikita ko, hindi ka isang tunay na Pilipino, isa kang busabos ng Espanya. Yan ay walang katotohanan. Alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo ang hukbo. Sugudin mo ang Santa Clara at kunin mo ang nag-iisang taong ikaw lamang ang nakakakilala. Maliban kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli ka na, Ginoo. Pagkat si Maria Clara ay patay na. Patay na? Hindi. Paano nangyari yun? Namatay siya ng ika-4 ng hapon. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita. Ngayon nalaman ko ang lahat. Pagbalik ko, may isang liham na galing kay Padre Salvi na ito namang pinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung bakit nagalit ang kapitan. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko siya ngayon. Uminahon kayo, Ginoo. Namatay siya. Hindi man lamang niya nalaman na ako ay nagbalik. Namatay siya na hindi man lamang niya nalaman na ako ay buhay pa.
Ang isa sa Ibarra. Oo, ako nga. 13 taon na akong nabubuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay at nag-aalala at umaasang maitutuwid ko ang iyong pagkakamali. Ipinakasal mo si Maria Clara sa dayuhan. Wala kang karapatan diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko'y patay na. Hindi mo siya anak. Anong gusto mong ipahawati? Anak siya ni Padre Damaso. Anak ko. Patay na. Ginoong Simon? Ginoong Simon? Oh, Basilio. Ba't naparito? Anong sadya mo? Naging masama akong kapatid at anak. Nakalimutan kong pinarusahan ng aking kapatid at pinaslang ang aking ina. Pinaparusahan na ako ng Diyos. Wala na akong maramdaman kundi galit at paghiganti. Ano ba yan, Ginoong Simon? Sandali. Ito ba isang dinamita? Oo, ngunit hindi yan basta isang dinamita lamang. Naglalaman yan ng mga damdaming pinigis, mga naimbak na kasawian at mga mapangapi. At ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalanan at ang mga matagal nang nagtatago sa katotohanan. Ano ang iyong ibig sabihin, Ginoong Simon? Sa ikalawa, ikakasal ang anak ni Don Pilaes. Kinagabihan ay magkakaroon ng pista. Ang lamparang ito ay magsisilbing liwanag, ngunit panandalian lamang. Sa oras na ayusin ang mitsa, boom! Sasabog ang dinamita. Makakarinig ng pagsabog ang buong bansa. Ano ang dapat kong gawin, Ginoong Simon? Pamunuan mo ang iba. Pumunta ka sa bahay ni Quiroga dahil nandun nakaimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ay magiging hudyat upang kayo magtipon-tipon at sumugod. At ang mga Chino, Inchik at Kastila ay masasawi. Mag-iingat ka, Basilio. Ganun din po kayo, Ginoong Simon. El nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amen. Paano mo nagawa sa akin ito, Paulita? Minahal kita. Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating kayo. Halika't samahan niyo kami sa pagkainan. Salamat sa mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako'y hindi na magtatagal pa. Ano? Ako'y hindi makakapayag na ikaw'y makaalis nang hindi man lang dumadalo sa pagkainan. Dala mo ba ang regalo? Opo, dala niya. Kung gayoy, magsihanda na kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Tiyak na maaayos din ang lahat. Oh, Isagani! Saan ka pupunta? Pupunta ko sa Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sandali! Huwag ka nang tumuloy. Ngunit baka ito na kami pag-uusap. Sandali, Isagani. Huwag ka nang tumuloy. Anumang oras may sasabog na dinamita roon mula ngayon. Kaya pakiusap. Huwag ka nang tumuloy. Di ba na siya bukas?
Binalaan na kita, kaibigan. Sana'y nakinig ka lamang sa akin. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Mag-ingat ka, kaibigan. Ang ganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ka bang ayaw mo na kaming samahan sa pagkainan kahit saglit lang? Salamat sa iyo. Ngunit may mahalaga pa akong kailangan tapusin na hindi pwedeng ipagpaliban. Pasensya na, mauuna na ako. Kung gayoy, maraming salamat, Ginoong Simon. Ang ganda ng lamparang bigay. Ay, sandali, namatay ang sindi. Huwag ka mag-alala, madali lamang yan ayusin. Sandali, ano ito? Mane Tesel Fares, Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro iyan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala. Hindi rin naman siguro totoo iyan. Ngunit ito ay nanggaling sa isang taong matagal ng patay. Tunay ang masamang biro ito. Ngunit ito ay mismo sulat ni Ginoong Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin? Huwag na kayong mag-alala. Ituloy natin ang kasiyahan. Padre, iumpisan mo na ang mitya. Sige, saglit lamang. Isagani. Isang magnanakaw! Ano ang pagsabog na iyon? Ayan na nga mo dyan! Lamparang iyon ay isang dinamita. Buhay si Crisostomo Ibarra? Marahil matagal na niya tayong pinagmamasdan. Marahil ay ganun na nga at ito ay bahagi ng kanyang plano. Subalit siya ay patay na. At anong ugnayan ni Simon na nagbigay ng lampara? Alam ko na, si Simon ay si Ginoong Ibarra. Isang taksil. Dapat huliin ang Simon na yan. Senyor Simon, masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog. At bakit? Si Sagani, itinapon ng lampara sa ilog. Iligtas mo ng iyong sarili. Pero, Bilisan mo, tumakbo ka na. para sa bayan! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Sino Simon? Diyos ko, sandalit ako'y tatawag ng doktor. Padre, huwag na kayong mag-alala. Gumagabi na. Nais ko sa'yo sabihin ang aking lihim. Handa ako makinig, Senyor Simon. Padre, totoo nga ba na may Diyos na gumagabay sa atin? Hindi ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag tayo'y walang mapuntahan.
Padre, tulungan niyo po ako. Ayaw akong mamatay na may dalang kasamaan. Nais ko po sana mamagpisal sa inyo. Hindi ako makinig, Senyor Simon. Padre, linano ko ang lahat ng ito dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang maghiganti sa mga tao umapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka naman ng Panginoon. Anak, lagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi lamang puro saya. Minsan, kailangan din natin makaranas ng paito kung tayo ay matuto. Lagi mong tatandaan na ang pagiganti ay walang magandang may dudulot sa iyo at ito'y magdudulot lamang ng panibagong kasamaan. Padre, hindi ko lubusang maunawaan kung bakit ako pinaparusahan ng ganito. Hindi kanya pinaparusahan, anak. Iyan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong lagpasan. Hindi kanya bibigyan ng isang pagsubok na hindi mo kayang labanan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naipit lamang sa isang puot at galit sa iyong puso at kung kaya't nagawa mo ang mga ganitong bagay. Palagi mong tatandaan na palagi tayong may natututunan sa ating buhay. At ang mga pangyayari sa iyong plano, ginusto ito ng Panginoon na hindi sa katuparan dahil alam niya ito ay mali. Padre, maraming salamat. Mamamatay na ako ng mapayapa. Ang kayamanan ang naglilingla sadya sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyot na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong nangangailangan ng malinis na hangarin, ipahintulot ng Diyos na ika'y matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi makakapalugid ang kasamaan. One, two, three, go. Ayaw mo matumbat eh? Okay. 2, 3, go. Nice. Hindi lapit. Mag-lights na kayo. Lights, camera, action. Dala mo ba ang regalo? Opo, dala niya. Kung gayoy, magsihanda na kayo. Ang tagal nung kamay mo do. Kung gayoy, 1, 2, 3, go. Two, three, go. Hoy! Akin ang lupain na ito! Okay lang yun. Sakto na yan. pinaparusahan na ako ng Diyos.
Sabi din, ay sa Ay, sinaniban ka ba doon? Hindi, gagi. One, Yun na. ready, go. Wait lang. Tapos ano, isum mo sa mukha ni Rico. Huwag naman yung sa mukha. Pawis na ako. Hindi, may mukha ko pa. Sige Sige, na. Okay. 1, 2, 3, go. go. Padre, linano ko ang lahat ng ito. Kala ko napatay ka. Padre, linano ko ang lahat ng ito. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Hindi, parang ngayon. Ay, hindi, parang ngayon. Hindi mo makikita. Go, pasok. Nangyari. Nakikita yung mga picture din siya. Ng mga mayor. Go. Ibarra. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? 1, 2, 3, go. Nasaan ang dalawang yon? Sigurado, hindi pa nakakalayo yun. Ano